pag-usapan natin itong 14th month pay. Sabi ko nga hindi ko na Mm. itatanong kung tingin nyo ba ay dapat magkaroon ng 14th month pay. Siyempre lahat tayo, oo, o dyan. Sana all, sana all, diba? Pero yung 14th month pay nga po, may mga panukalang i-require ang 14th month pay. Bilang abogado Mm. na may experience po sa labor cases, anong reaction nyo on this? Sige, kaklaruhin lang natin na Cheryl, no? Kasi sa panahon ngayon, kailangan i-emphasize ho natin. Ito ay panukala pa lamang. Hindi pa ho Mhm. ito batas, hindi pa to regulasyon, so hindi pa to required. Pero pinag-uusapan lang natin dito kasi may kuro-kuro, may diskusyon na baka nga imandato ito. Pero as of now, sa oras na ito, August 25, 2025, wala pa hong 14th month pay law, para lang klaro. Ngayon, sa akin, Cheryl, no? Wala kasing isang tumpak na sagot dyan. Bakit? Kasi kailangan mo ring balansehin siyempre yung interes ng manggagawa at napaka-importante nito. Pero ganun din, kailangan mo rin tignan yung interes ng mga kumpanya. Kasi kung atin namang kumbaga kung ano to eh, syempre additional to na ilalabas ng kumpanya, no? So, hindi lahat ng kumpanya kaya ito. Cheryl, hindi lahat ay may angkop na kita para ma-absorb ito right away. So, hindi rin natin talaga masasabi na tumpak. I think it requires a lot of discussion. Kasi Cheryl, ang 13th month pay, hindi lahat ng bansa, no? Hindi ganun karami ang bansa na nag implement nito sa mundo. Much less yung 14th month pay, no? Kasi nga, hindi ganun ka, ah, ano tawag nito? Hindi ganun ka dali tignan, no? Kumbaga, ang daming factors eh, no? Economic, syempre gusto natin na yung ating mga manggagawa is, sabi mo nga eh, sana all. Kung tayo Mhm. lang magde-decide eh, bakit hindi, no? Pero sa Mhm. akin, we have to balance it out. Dahil meron din akong karanasan, Cheryl, no, na nahirapan yung kumpanya, nagsara. Hindi kinaya yung pasweldo. So, ayaw mo din dumating sa ganung point na, oo, gusto nating makatulong sa manggagawa. No question about it. Gusto nating mabigyan ng magandang buhay, ng magandang sahod ang ating manggagawa. Pero not to the point na yung kumpanya naman ay dating sa punto na hindi na nito kaya. Mhm. Magtitiklop ito, magsasara ito, na in the end, hindi rin makikinabang ang ating manggagawa. So it Mhm. really has to be balanced, titignan economically. But ako personally, wala akong exact answer for it, Cheryl. Kasi yun nga, Mhm. it really needs to be studied. 13-month pay, okay na tayo, matagal ng batas yan eh. Pero kung dadagdagan mo ng additional month, yun yung titignan natin. Pero matagdag ko lang, Cheryl, no, on the issue of 14th month. Meron naman mga kumpanya ngayon na nagbibigay na yan. In fact, meron Yeah. pang sumusobra. Oo, Meron, di meron ba? May ako nun. 13th month, may Minsan additional Christmas bonus. yes, minsan umaabot ng 18th or 19th Umabot ng month. 18, no? Meron akong alam na kumpanya before. Siguro maganda lang yung kita niya ng taon na to. I think umabot siya ng 21 months. Nung time Alam lang, isang taon lang to. So, alam ko yun nga 'yan. eh. Pero, hindi lahat ng taon ganun. Hindi lahat Yes. ay pantay-pantay ang kita, no? So, kailangan natin tignan. I think yung mga talagang malalaking kumpanya, Cheryl, kaya nilang i-absorb yun. Pero syempre, tingnan din natin yung mas maliliit na negosyo, yung mas maliliit na kumpanya. You have to Mhm. balance it out, no? Pero Ako, hmm, gusto ko magbigay ng magandang buhay sa manggagawa. Pero of course, tingnan din sa kabilang side ng kumpanya. pero Attorney Paul, 'di ba puwede rin naman, ewan ko kung, tama yung pagkakaalala ko, na ang isang kumpanya ay puwedeng umapela or i-justify na wala po kaming kakayanan na magbigay muna ngayon ng 13th month pay, na kung kunwari ma-justify na hindi maganda ang performance ng, kumpanya, Mm. hindi ba puwede? 'Di ba parang may gano'n? Yun yung tinatawag natin na employers in distress. Ibig Hmm. sabihin, alam niyo yung ibig sabihin ng distress, kayo ay nasa delikadong sitwasyon, no? So, halimbawa, yung tinatawag natin na distress call, kunwari, kumbaga, nasa delikadong sitwasyon kayo sa buhay na baka hindi kayo makapag-survive. Pwede kayong umapila, pero yun nga, syempre titignan yan, Cheryl, kung talaga bang legitimate. Baka naman mamaya iniimbento lang na distress, no? Pero malaki pala yung kita. Of course, it requires study. And syempre kung may mga misrepresentation, meron ng mga kaukulang penalty yan. Pero yes, tama ka na, pwede namang umapila. At titignan kung talagang qualified ka. Pero Mhm. sa aking karanasan, Cheryl, no, I don't even remember.
an instance na nagkaroon ng ganito. Kasi nga, talagang yung distress dito is really sukdulan na talagang walang-wala na. Talaga? In Paano fact, nga sa ba? order na Paano masasabing talagang distressed ang isang kumpanya? oo. Kumbaga papalugi na talaga siya. Kumbaga Mababa. nasa bingit na siya, no? Siyempre, i-justify mo 'yan ng financial statements, i-justify mo 'yan na talagang walang-wala ka ng pambayad, walang-wala ka ng pera. Yung talagang hindi ka lang zero, negative ka na, no? 'Yun yung talaga yung distress. Pero yun nga, I don't recall, no, sa aking karanasan, sa aking halos 18 taon bilang isang abogado. Parang hindi ko maalala yung ganitong situation. Hindi, kasi kung yung sasabihin niyo yung definition ng distressed na kumpanya, na isang kumpanya para mabigyan or mapayagan na hindi magbayad ng 13th month pay, parang ano na, pa-bankrupt na. Yes, nasa bingit na talaga, no? Oo. Talagang kumbaga kung kaya pa, siyempre kaya pa naman kahit kahit na hindi malaki kita pero may kita pa rin 'yon. So hindi 'yon in distress, no? Yung distress is talagang pawalang-pawala na yung kumpanya. Ayaw mo rin naman kasi i-risk, eh, no? Siyempre kailangan mo rin tulungan, ayaw mo rin i-risk kasi ang goal mo diyan is siyempre lumago at makabawi, no? Para Mhm, makatulong din sa kanyang mga empleyado. So yun mhm. yung tinatawag na distress, no? Talagang naghihingalo, siguro yun yung term. Pero yung paghihingalo dito, talagang hindi lang yung naghihingalong nakangiti pa, talagang naghihingalong nasa Oo, bingit na 'no, na talagang nagdidelikado na, mhm. nasusukdulan na, kumbaga distress.